God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Noong daw panahon ng Hapon, ay may isang obispo sa Mindoro, si William Finman. Alam niyo naman, yung mga Hapon, walang reliyon yan, mga Taoism sila. Bigla na lamang nag-utos ang mga Hapon na ang simbahan at ang kumbento ng mga madre ay gawing lugar para sa pagbibili ng aliw. Biruin ninyo, yung mga Hapon noon, kaya nga merong tinatawag na Japayuki noong mga panahon na iyon. Yung mga tao, yung mga namumuno sa pamahalaan, yung mga matataas na tao, yung mga pari hindi na nakapagsalita sa mga Hapon. Pero si Bishop William Finman, tumayo siya at siya'y nanindigan na hindi pwedeng gawing kabaret. Hindi pwedeng gawing bahay aliwan ang simbahan at ang kumbento. Talagang siya ay pinarusahan ng mga Hapon, inilagay sa gitna ng plaza na napakainit, umabot siya roon ng halos 10 araw na nakabilad, isang obispo. At nang malaman nila na Filipino citizen na pala si William Finman, siya ay tinalian sa leeg ng bato, nilagyan ng bato at sa paa, at itinambog siya sa dagat ng Mindoro. At siya ay namatay at nawala, pero yung mga tao nagising sa kanyang halimbawa. Nanindigan sila na hindi dapat gawin ang simbahan na isang masamang lugar. At ang pananampalataya ay nagpatuloy sa lugar na iyon kahit panahon ng giyera. At ang mga madre ay patuloy na nanirahan sa kumbento. Sapagkat umalingaw-ngaw sa sangkatauhan sa Mindoro ang kabayanihan na ginawa ni Bishop William Finman. Kung makikita natin sa pagbasa, ganito din halos ang ginawa ng ating Panginoon. Kasi nung panahon na yon, mga kapatid, wala nang mga propeta, halos 500 taon ang nakalilipas. Yung mga tao, ang ginagawa sa templo ay parang pasyalan at parang dekorasyon na lamang sa kanila ang paghahandog sa templo o isang kaugalian. Pati ang kanilang mga ginagawa na pagdarasal ay hindi na nila napapag-ayos. Hindi na sila mabuting mga anak ng Diyos. Ang templo na banal ay ginawa nilang lugar ng mga tsismisan, lugar ng mga bentahan ng mga hayop, palitan ng pera. Kaya ang ating Panginoon ay nanindigan. Kasi siya ay isang propeta na lumalabas nung panahon na iyon. Ang tingin sa kanya ay propeta. Tandaan natin, meron tayong 3 tungkulin, mga minamahal na kapatid. Pagiging propeta, pagiging hari. Ano ibig sabihin ng pagiging hari? Ibig sabihin ay pagiging lingkod. Kung ikaw ay opisyal ng pamahalaan, ikaw ay haring lingkod.
at pagiging pari. Ibig sabihin, sumasamba, nagdarasal, nananalangin, nagninilay, naghahandog kasama ng komunidad. Yun yung tatlo. Pero dito ang diin, dito ay yung prophetic voice, ang pagiging propeta, ang boses ng propeta. Kaya kung mapapansin ninyo, si Jesus ay talagang sinabihan ang mga tao, huwag ninyong gawing palengke ang lugar na ito. Huwag ninyong gawing lugar ng pangangalakal ang lugar ng simbahan. Sapagkat ito ay banal, idineklara ng Diyos na siya'y makikipagkita sa kanyang sambayanan at maririnig ang kanyang boses sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating naririnig. At tayo ay umihigop ng lakas espiritual tuwing tayo'y umuwi sa tahanan ng Diyos. Dapat ay ginagalang ang tahanan ng Panginoon. Sinisikap nating makinig, sinisikap natin isantabi ang mga ginagawa natin palagi na doon sa bahay, wag na nating dalhin dito. Katulad ng pagse-cellphone, di ba? So, talagang dapat nating bigyan ng pansin kung ano ang dapat gawin bilang pagsamba. Kaya nga kung mapapansin ninyo, mga minamahal na kapatid, napaka-importante ng prophetic voice. Hindi kami pwedeng magsalita rito ng laban sa pananampalataya o umimbento ng pananampalataya. Hindi katulad halimbawa ng ibang reliyon, kung sino ang nagtayo ng reliyon, siya lang yung may karapatan na magpalit ng mga kautusan, ng mga katotohanan. Kaya kung mapapansin mo, meron ngayong kilalang-kilala na taga Davao na isang anak daw ng Diyos, lahat ay inimbento, di ba? And then meron mga sekta, walang tigil sa pag-iimbento ng kanilang mga turo. Kaya nawawala na sa tunay na pagsamba o diwa ng pagsamba ang mga tao. Sa atin, meron tayong mga obispo, meron tayong Santo Papa, meron tayong mga cardinal, meron tayong mga teologo na talagang nag-iingat sa mga iniwang turo sa simbahan. Di ba? Meron mga iniwang turo. Katulad halimbawa sa atin, bawal ang diborsyo. Ano man ang mangyari, hindi ibibigay sa iyo ng simbahan ang diborsyo. Ano man ang mangyari, walang same-sex marriage. Kasi tayo ay talagang mayroong kumokontrol na mga may kapangyarihan, at ito yung kapangyarihan na ibinigay sa simbahan. Kapangyarihan na ang turo ay pamalagiin para sa habang panahon ang mga tao ay patuloy na nagiging tapat sa pananampalataya. Tapat sa katotohanan na binuksan ng Diyos sa atin. Yun po yun. Yun ang una, kaya kung mapapansin ninyo sa ating misa, mga minamahal na kapatid, hindi tayo nagbago. Yung iba parang may combo na, yung iba nagsasayawan, di ba? Yung ibang sekta, yung iba may checking of attendance, yung mga ganon.
Hindi yon. Mapapansin ninyo, malaya tayo, pero ang mga batas, pamamaraan, ay sinisikap nating ma-maintain, no, mapamalagi ang mga batas ng pagsamba, kundi mawawalan ng kaayusan. Kaya nga, ang tanong natin sa ating sarili, kayo, tanong natin, ano ba ang tingin ninyo sa simbahan? Minsan sinasabi ninyo, ay, dapat ang kanta dyan ay yung mapapasayaw ka, di ba? Dapat ang kanta dyan sa simbahan ay masayang masaya. Dapat ang mga damit ng mga tao ay hindi na pinakikialaman ng simbahan, di ba? Pwede nang naka-short dyan, pwede nang nakasando lang, di ba? Minsan mayroong mga ganon. Ano ba ang tingin ninyo sa simbahan? Si Jesus, ang ginawa niya sa templo, pinagtataob niya yung mga namimili, yung mga nagbibili, yung mga lugar ng mga tindahan ng kung ano-ano. And then, napakagulo at ang sabi ng Panginoon, sabi niya ganon, nag-aalab ang aking puso sa templo. Kapag naririto ako, nag-aalab ang aking puso. Yun ang sabi ng ating Panginoon. So, napaka-importante na gawin natin ang ating magagawa para magawa natin ang pagsamba. Magawa natin ang pagdarasal. Kaya tayo nagpunta rito, hindi ito bahay lamang na pangkaraniwan, kundi ito ay tahanan ng ating Panginoon. And then kung mapapansin ninyo, mga minamahal na kapatid, meron pa ritong ipinagdidiinan na isa. Yung mga pandaraya na nangyayari sa templo noon, dahil nga wala ng propeta, yung mga tao punta na lamang ng punta sa templo at dadali nila yung kanilang mga handog. Gusto nilang magdala, lalong-lalo na ang mga dukha. Gusto nilang magdala sa Panginoon. Dinadala nila ang kanilang mga handog at sinusunog sa altar. Ang tawag doon ay oblation. Ibig sabihin, kahit abo, walang matitira sa kanila. Kahit usok, hindi sa kanila. Lahat ng aking inihandog ay sa Diyos. Tuwing pumupunta tayo rito, ang inihahandog natin ay ang ating mga paghihirap, ang inihahandog natin ay ang ating sakripisyo, ang inahandog natin ang ating sarili. Kaya anumang ang inihahandog natin ay ito ay simbolo ng ating sarili kapag tayo humaharap sa Panginoon. Nung unang panahon, nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng corruption sa templo. Halimbawa, yung mga tao galing sa malalayong lugar, sila ay may daladalang pera. At pag bumili sila ng hayop, o kaya dala nila yung hayop, pinalaki nila yon. Kung ikaw ay mahirap, kung sila ay mahirap, pinalaki nila yon. Halimbawa, yung kalapati, kung sila ay mahirap, medyo pag mayaman-yaman, ang inihahandog nila ay baka, inihahandog nila ay tupa. Pero hindi tinatanggap sa templo, nagkaroon ng batas na ganon, meron mga sabwatan. So anong nangyayari? Kailangan daw bilhin sa templo ang mga inihahandog. Biruin nyo yun, yung pagpapahirap na yon. Ang presyo, halos 10 doble nung panahon na yon. Kaya kung ikaw yung naghahandog, wala kang pera, hindi pinahandog sa iyo yung handog mo, naku po, sa kama talaga ng loob mo. Parang sasabihin mo, ang hirap ng maghandog sa Diyos. Ang hirap ng mamuhay sa pananampalataya
sapagkat ako ay isang dukha, ako ay isang mahirap. Kaya ang gustong sabihin dito, ano man ang inahandog natin, tignan natin itong handog na ito ay galing sa iyong puso. Di ba? Galing talaga sa iyong kalooban ang iyong handog. Kaya dito ay kinukorek ng ating Panginoon yung kawalan ng katarungan, yung corruption na nangyayari doon sa templo. Nagkakaroon ng sabwatan ang mga nasa labas, yung mga namumuno, dati noon yung mga namumuno, yung hari, yung mga eskriba, at pagkatapos hindi pinapapasok yung mga alay na dala-dala nila. Kaya, anong gustong sabihin nito? Pag sinabing prophetic voice, si Jesus, kinorek niya, ano bang pagtingin natin sa simbahan? Ano bang tamang pag-uugali sa simbahan? Ikaw ba'y nagsisimba pa? Ikaw ba'y nagdarasal sa simbahan? Ikaw ba ay nakikinig sa salita ng Diyos? Ikaw ba ay naririto upang makiisa sa iyong mga kababayan, sa iyong mga kasamahan? Meron ka bang pagmamahal sa lugar na kung saan isinasagawa ang mga banal na paghahandog at banal na pagdiriwang? And then, pangalawa, gustong sabihin sa iyo, meron ka bang ginagawa para ang mga pandaraya sa daigdig na ito, ang mga kasamaan, ang mga corruption, halimbawa sa kapaligiran o sa gobyerno, ay meron ka bang ginagawa? Nagsasalita ka ba? Naninindigan ka ba laban sa mga panluloko? Kasi ang laging tinatamaan sa mga panluloko mula sa pamahalaan ay ang mga mahihirap. Kaya kung mapapansin ninyo yung 51 billion na kino-question ngayon sa bandang Davao, halos walang napagawa. Nasaan yung 51 billion? Nasaan yung 23 million ba na ginastos lang ng 11 days sa Department of Education? 11 days. Yun ang mga, gustong sabihin sa atin. Yung 40 trillion na inutang para sa bansa, ano ba talaga ang mga ginawa? Nakinabang ba talaga ang mga dukha? Kaya nga pag sinabing prophetic voice, hindi lamang ito sa kabanalan, kundi ito ay pagtayo laban sa kawalang katarungan. Biruin mo yung ilang mga congressman natin, mga minamahal na kapatid. Nakakuha na sila ng bilyon-bilyon para sa hospital, sa mga pagpapatayo ng hospital. Yung mga congressman sa Pilipinas, hindi ko sinasabi kung sino lang, ang dami ng ganyang kaso. Ngunit, ang naitayo after 20 years, ang tagal-tagal na nila, 3 haligi, 4 na haligi, o walang naitayo. Bilyon ang nauubos. Kaya si Jesus, tinuturuan tayong tumayo. Siya nga ay nanghagupit. At tinutulan niya na may kapangyarihan ang mga ginagawa ng masama. Ito ang itinuturo sa atin. Kung gusto natin na isang mabuting bansa, mabuting pamayanan, magsikap tayo na maging propeta. Hindi lang ang ating sariling buhay,
kundi ang buhay ng ating bansa. Ang buhay ng mga mahihirap. Ang tinatamaan talaga dito ay ang mga dukha. Tinatamaan tayo. Tulad ngayon, ang mga hospital natin, halos pangmayaman ang hospital. Nakakaawa. Ang daming mga namamatay, nawala ng lunas, o kaya ang cancer ay nasa stage 1 pa lang, stage 2, hindi magagamot kagad kasi maghihintay ka ng matagal. Kaya ang cancer umaabot na ng stage 4 bago magamot. At wala ng lunas. Hindi katulad ng mayayaman kapag natsyempohan na may stage 1 cancer, immediately pag dinala mo sa mga mayayamang hospital, agad may lunas. Diba? Agad isinasagawa ang mga procedure para maligtas ang buhay. Dito lang sa ating lugar, may mga mahihirap din, di ba? Dito, araw-araw, may mga pulubi. Paano ba natin tinitignan yan? Kayo mismo, na mga nagsisimba. Paano ba natin tinutulungan ang mga dukha sa ating kapaligiran? So, yun yung gustong sabihin sa atin, pag sinabing prophetic voice, o boses ng propeta, yan ay tungkulin nating lahat. Minsan nakikita natin sa Facebook, ang nilalagay nyo lang palagi ay yung mga masasarap na pagkain, ang inyong binibideo, pinipicturan, kung saan kayo nagpunta. Pero, meron ba kayong sinasabi sa nangyayari ngayon? Kaawa-awa ang mga dukha, kawawa ang mga mahihirap. So, tandaan natin ang ating pagsamba ay hindi lamang pagdarasal o relasyon sa Panginoon. Ang ating din pagsamba ay pagharap sa mga katotohanan sa daigdig na ito. Magpahayag tayo ng totoo. Diba, sa inyong pamilya, sa inyong mga street, diba, meron din kayong mga problema sa street, diba? Ano yung pwede nating sabihin? Sabihin natin sa gobyerno, diba? Kailangan may boses tayo. May boses. Si Kristo ay nagsalita, nanindigan. At tayo rin dapat ay manindigan kung meron tayong dapat ipaabot sa mga nakatataas sa atin, lalong-lalo na sa gobyerno. So yun lang po, nagalit ang ating Panginoon dahil wala nang ginagawa para sa kabutihan, para sa tunay na relasyon sa Diyos, at para sa kaalwan ng buhay ng mga mahihirap. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa katahimikan ng ating puso, ang ating namang panalangin, ang hingin sa Panginoon, lalong-lalo na ipagdasal natin ang mga kaawa-awa nating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak na nasadlak sa kahirapan. Habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod,
Itaas natin ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, iham natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, alam namin ang aming daigdig ay maraming problema at hindi perpekto. Maraming naghihirap, maraming matigas ang ulo at di makapanatili sa pananampalataya dahil naghahanap sila ng mga magagandang karanasan. Maghahanap sila ng mga katotohanan na kanilang mapapanghawakan. Panginoon, ipinagdarasal po namin ang mga kapatid naming nahiwalay sa pananampalataya. Tulungan mo po sila sa kanilang paglalakbay bilang sambayanan, na makita ka at makabalik sila sa iyo. Tulungan mo sila, Panginoon. Ipinagdarasal din namin ang lahat ng aming mga leaders, yung mga mabubuti naming leaders sa pamahalaan. Tulungan mo sila, Panginoon. Bigyan mo pa sila lalo ng kaliwanagan, ng lakas ng loob na manindigan para sa kabutihan ng sangkatauhan. Yung mga leaders naman namin na naliligaw ng landas, na gumagawa ng mga katiwalian, ipinagdarasal din namin, Panginoon, tulungan mo sila at gisingin mo sila. Ipadama mo sa kanila ang damdamin ng pastol na ang sambayanan ay pinaglilingkuran, hindi pinagsasamantalahan. Kami din, Panginoon, ang mga nagsisimba, sana makatulong kami sa aming pamayanan. Makatulong kami para sa ikabubuti. Pinagdarasal namin, Panginoon, ang aming pamayanan dito sa Punturin, sa Langka, Lawang Bato, yung mga bagong na-elect, mga kapitan, mga kagawad, mga naglilingkod sa barangay. Panginoon, tulungan mo sila. Alam naming napakahirap maglingkod. Alam namin na nauubos ang kanilang lakas dahil sa dami ng mga tao na nangangailangan. Tulungan mo sila, bigyan mo lalo sila ng pusong mapagmahal, ng pusong tapat, ng pusong naglilingkod. At lahat kami, Panginoon, tulungan mo kami. Bigyan mo ng mga biyayang kinakailangan ang lahat ng naglilingkod sa barangay at sa simbahan. Ingatan mo kami, Panginoon, at naway makapaglakbay kami bilang iyong sambayanan. Panginoon naming Diyos, pinagdarasal namin ang aming pamilya, yung mga tatay na naliligaw, na wala ng kapangyarihan sa kanilang pamilya, yung mga magulang na nawawala ng kapangyarihan at hindi na magabayan ang kanilang anak. Tulungan mo sila, Panginoon, yung nawawalan ng pag-asa. At ipinagdarasal din namin ang mga may sakit, ang mga may karamdaman. Panginoon naming Diyos, hawakan mo sila.
ngayong linggong ito, ipinakita mo sa amin kung ano ang kapangyarihan, ang paninindigan ng iyong anak na si Jesus upang ituwid ang mga tao. Umiyak at nagalit ang Panginoon sa sama ng loob. Alam namin na matigas ang aming kalooban, Panginoon. Alam namin na may naliligaw kami ng landas. Panginoon, huwag mo kaming hagupitin. Tulungan mo kami. Ituwid mo kami. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Alalahanin mo ang mga kaawa-awa, lalong-lalo na ang mga may karamdaman. Ang lahat ng ito inihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Panginoon naming Diyos, hawakan mo kaming lahat na nagsusumikap, lahat ng namamahala, lahat ng naglilingkod. Tulungan mo kami at gantihan mo kami, Panginoon, ng iyong mga pagpapala. Salamat po. Alleluia, alleluia. Purihin natin ang Panginoon.